Mic sound check test 1 2 3 sound check 1 2 3 testing mic 1. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na sa kabila ng patuloy na umaangat na cases ng COVID-19 ay tayo pa rin ay kahit papano ay merong kalayaan, no? Sumamba sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa ating mga kapatiran na kasama kanina. And then also ngayong gabi meron tayo ilang mga kapatiran dito sa church. Purihin ang Panginoon, and also we would like to welcome ang ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa atin via live stream. So praise God for this technologies na available sa atin. But as we have pointed out kayo na ho sa atin hong pangangaral, kailanman hindi ito magiging substitute sa dinisenyo ng Diyos sa buhay Kristiyano, that we are able to gather together. At nawa patuloy natin itong dinidesire, nilolong for, praying for, at nawa ho ay ito'y ipagkaloob ng Panginoon sa atin sa lalong madaling panahon sang-ayon sa kanyang kalooban. So tayo ho ay dadako sa ating pagsamba ngayong gabi, pero bago yon ilang mga reminders. Doon ang atin hong Time in the Word every Wednesday and Friday at 6 p.m. And we have started a brand new series, Doctrine of Salvation or Soteriology. At doon ho ang ating hamon, at actually hamon sa atin ng salita ng Panginoon, na tayo ay lumalim pa sa pagkaunawa sa napakadakilang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. And then, ang atin hong online prayer meeting, 7:15 p.m. ng Friday, after huyaan ng Time in the Word. So, nawa tayo ho'y magkasama-sama. I would like to encourage ang ating mga kapatiran to make effort. Please make effort na maging present tayo sa atin hong prayer meeting. Kung merong sakaling, Brother Paul, hindi ko pa na-try, well, please do try. Huwag ko kayong mahiya. Kung sakaling meron kayong technical difficulties, let me know, let us know. Meron tayong mga kapatiran na maaaring magturo at gumabay kung paano ho gagawin kayo makasama natin sa online prayer meeting. So nawa ay patuloy ho nating nasain at tayo ho ay kasama-sama sa mga bagay po na ito. So those are some of our reminders, and Lord willing, next Sunday ay paalala ho natin, welcome po dito sa church ang 10%, so that's around 20 people. Hindi natin naabot yun kanina. So meron hong dahil sa ating technical na mga kasama, meron na agad 5 hanggang 6, so meron pang bakante na 14 hanggang 13 na katao o
o 13 hanggang 14 katao para ho sa atin ho mga kapatiran. And that is, Lord willing, after next Sunday ay tingnan natin kung ano na ang magiging quarantine restrictions ho natin dito sa Bulacan. So patuloy natin ipag-pray and hopefully mabilis itong bumalik sa 30%. So nawa ay patuloy tayong gabayan ng Diyos at tulungan niya sa mga bagay po na ito. Okay, so those will conclude our quick announcements and reminders sa ating mga kapatiran. Tayo magsimula sa ating pagsamba at sa pamamagitan ho ng isang personal at matahimik na pananalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon sa atin hong pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay muli lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay, nilibing at muling nabuhay. At ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Kung kaya't kami ay may kumpiyansa, may katiyakan sa aming paglapit ay pinakikinggan mo ang aming dalangin sangayon sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw ang nag-utos sa iyong mga anak na ikaw ay sambahin. Ikaw ang nag-utos sa iyong mga anak na papurihan ka sa panalangin, sa awitan, sa pag-aalay, at ganoon din, O Diyos, sa pakikinig ng iyong salita. At Lord, ito ang aming nasa. Tulungan mo kami ngayon, ingatan mo kami, bantayan mo kami, maging ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama sa bahay-sambahan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay gabay sa dami ng umaagaw ng pansin. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa kanila. Lord, we do also pray para po sa aming mga kapatiran nandun ng karamdaman. Kay Brother Dave, Sister Eva, ganda Panginoon, si Brother Jem Gahete. Tulungan mo po sila, Panginoon, ang tatay po ni Sister Sheng. Panginoon, mahabag ka po, Panginoon. Abutin mo ng iyong kamay na magpagaling. At nawa, O Diyos, ang anumang kalagayan nila ay patuloy na ito'y gumawa sa kalalalim ng kanilang pananampalataya at pagkakilala sa iyo. O Panginoon, ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami, gabayan mo kami. At amin din pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga pagkakamali at kasalanan. At nawa, ito'y patuloy mong ipakita sa amin at dalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. Nawa ang lahat ng aming gagawin ngayon ay mauwi ang papurihan sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat na tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Morning.
All the saints adore thee, casting down their golden crowns to the glassy sea. Cherubim and seraphim, falling down before thee, each one darkness night, all the islands sit on and rain and sea. O Lord, holy, there is none beside thee. Perfect in love and Magandang gabi mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, Psalms 115, verse 9 hanggang matapos po ang buong Psalms na ito. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Verse 9, ready, read. O Israel, trust thou in the Lord. He is your help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. Ye that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord has been bountiful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and more. You are your children. Ye are blessed of the Lord, which see heaven and earth. The heavens, even the heavens, are the Lord, but the earth shall be given to the children of men. The dead praise not the Lord. Hear that down in the silence. But ye down the time and forevermore praise the Lord. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin mga kapatid. Aming amang nasa langit, O Diyos, purihin ka at sambahin, Panginoon. Tulad ng amin pong nabasa, Panginoon, na nararapat ka po, Panginoong, luwalhatiin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos magpinagmulan ng lahat ng mga bagay. Ang lumikha, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin nakikita at mga bagay na nakikita namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng Israel. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob,
ni Isaac. Kaya, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming kinikilala ngayon, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong kapahayagan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Nabinuksan mo po ang aming po mga puso't isipan na Ikaw, Panginoon, ay aming makilala at magtiwala, Panginoon, sa iyo, Panginoon. O Panginoon, napakasarap isipin, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na nagbibigay ng buhay at lakas at anuman ang aming mga pangangailangan. Kaya ito, Panginoon, ay nagmumula po sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kami ang nagsusumamo, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, ingatan, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Ama, ilayo mo kami sa mga tukso. Ilayo mo kami, Panginoon, sa aming kalabang diablo, Panginoon. Upang sa ganon, dakilang Diyos, kami ay makapokus, Panginoon, sa pananambahan, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ama, masamba ka sana namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na maibaba namin ang aming sarili, Panginoon. Maiwaglit namin ang aming mga alalahanin, Panginoon. At maipokus namin, Panginoon, ang oras na ito, ang aming buhay, ang aming isipan, Panginoon. Dalwalhatiin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ama, sa iyo lamang kami tumutungtong at nagtitiwala, Panginoon, sa iyo pong mga salita, sapagkat ito ang katotohanan, Panginoon, na mga salita na iyo pong iniwan sa iyo pong mga anak, Panginoon. O Panginoon, narito po ang iyo pong mga anak, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Panginoon, sa dakong ito, na ikaw, Panginoon, ay nawa ay malulhati namin, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Abutin mo po kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, hubugin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng talino upang kami, Panginoon, ay patuloy, dakilang Diyos, na papamumuhay, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, na mayroon pong takot, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang aming pong pag-aaral ng iyong pong salita. Mamaya, Panginoon, kami po'y makikinig, Panginoon, sa mensahe na iyong paparating, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, ito'y maging karagdagan ng kaalaman, Panginoon, patungkol po sa iyo, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, madagdagan, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. At kami, Panginoon, ay titibay, Panginoon, at tutungtong, dakilang Diyos, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ngayon, Panginoon, namin pong pagtatagubilin, Panginoon, ng oras na ito sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, at nawa, Panginoon, alalahanin mo rin po ang aming pong mga kapatid na nasa bahay-bahay, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ng aming pong mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman, O Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang maabot, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay maibsan, Panginoon, ang mga kirot o sakit, Panginoon, na naranasan nila, Panginoon, sa kanilang mga katawan, Panginoon. At nawa, Panginoon, sila, Panginoon, ay matutong magtiwala, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Na sila, ang dakilang Diyos, ay tutungtong din sa katotohanan ng iyo pong mga salita, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, maging ang kanilang mga pangangailangan, ng aming mga kapatid na ito, Panginoon, at ganoon din po, dakilang Diyos, ang aming mga kapatiran na natunghay, Panginoon, sa live streaming, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon, pagpalain, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, mapagpala mo rin sila sa mensahe na iyong ipararating, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo rin po ang aming pastor, Panginoon, na si Brother Paul, sa kanya pong pagbibigay ng mensahe, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, ay ito'y nabigyan po ng kapangyarihan, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na nanghihina, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. Ama, at aming pong tatagubilin, Panginoon, ang
gabing ito. At nawa, Panginoon, ikaw po ang patuloy pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po rin tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, I will sing the wonders story. I will sing the wonder story of the Christ who died for me. How we left his own glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wonder story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I sing the wonder story of the cross who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was off from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but He freed me from them all. Yes, I sing the wonder story of the cross who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still come on me, sorest path I often tread, but the Savior still is with me, by His hand I'm safely led. Yes, I sing the wonder story of the cross who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river, all His waters ever be. Then He'll bear me safely over, where the law was hushed. Yes, I sing the wonder story of the cross who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Matili po tayo nakatayo. Para po sa ating pagbibigay, atin pong basahin ang ating talata, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye,
always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, Ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, ang siyang may lalang ng lahat ng bagay na naririto sa mundong ito, Panginoon. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa araw-araw na kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, pero sa kabila po ng lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, kailanman ikaw ay nagiging matapat at hindi ka kailanman, Panginoon, nagkulang po, Panginoon, sa amin. Salamat po, O Diyos, sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Ang kalakasan, ang pagpo-provide ng aming mga pangangailangan, ang trabaho, ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay alam po namin na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Kaya kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Higit sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyo, sa iyong kaligtasan, sa iyong paghirang po, Panginoon, sa amin na magbuhat pa ang pasimula na hindi mo pa nilalalang ang lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon. Ikaw ay bumuo ng pag-ibig. Kami hirangin mo para sa kaligtasan na inilaan mo, Panginoon. O Diyos, hayaan mo po kami na magpasalamat sa iyo sa pamagitan ng mga munting salapi na ito, Panginoon, na kailanman alam po namin na hindi maitatapat sa araw-araw at sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo, Panginoon, sa aming pong buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kaloob ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Paging karapat-dapat mo ito, Panginoon, at magamit para sa kalwalatian mo at para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming pong ipinagpapasalamat sa iyo at dinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung awit. Awitin po natin, I am thine, O Lord. Glory to His name. Song number 153. Down at the cross where my Savior died, down where the cross you see that cried, there to my heart was the blood of God. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly applies me. There at the cross where He took me. Glory to
launching today everything. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood. Glory to His name. Magsipan po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tunay. Glory to His name. At yun ho ang ating pakay. At glory to the pastor's name. Huwag nawang mangyari. Huwag nawang mangyari. O tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung yun naalala mga kapatid, nung tayo ho ay naglunsad ng ating pag-aaral sa Sunday School ng Fundamentals of the Christian Faith, which is patuloy natin itong pinag-aaralan and we are now in the doctrine of Christ, sinimulan natin ito sa doctrine of the Word of God. At isa sa mga punto na atin nung pinag-aralan is the knowability of God, na ang Diyos ay maaaring makilala. At ang katotohanan ay ang dahilan kung kaya't ang Diyos ay maaaring makilala ay sapagkat ang Diyos ay nagpakilala. Hindi dahil siya ay abot ng ating kaisipan, hindi dahil tayo ay matindi sa karunungan, kung hindi ang Diyos ay nagpahayag. Kung naalala ho natin pagdating sa estado, napakataas ng Diyos, napakadakila ng Panginoon at hindi natin kayang abutin ang estado at ang pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang kadakilaan. He condescended at siya ay ipinahayag niya ang kanyang sarili sa atin na kanyang mga nilikha. At merong dalawang kaparaanan na kung saan ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili. That is, He revealed Himself to us. At yaan ay kinategorya ng mga theologians na tinatawag na via general revelation and special revelation. When we say general revelation, that is also called common revelation. That is, it is a revelation of God with no exemption that is to all people. Ito ay kang kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili para sa lahat at lahat ng tao with no exemption ay exposed sa paghahayag ng Diyos na ito ng kanyang sarili. At isa sa mga pangunahid na tinukoy ng salita ng Diyos in the way na nireveal ng Diyos in a general way ang kanyang sarili is via His creation. Sa pamagitan ng kanyang nilikha. And then there is that second means of God's revelation. Pangalawang kaparaanan na kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, which is called special revelation. Or again, sa iba ang tawag ay specific revelation, and that is to a particular people. Hindi ito sa lahat. Kundi ito, pangunahin ay sa kanyang mga hinirang na mga tao, and in that point of time, that ang sabi ni Apostol Pablo, because the oracles of God is given to the Jews. It is God's particular revelation of Himself to His people. At yun ay sa pamagitan ng kanyang salita. Sa kanyang nakasulat na salita. And yes, if you remember, we cannot know God fully dahil ang Diyos ay walang hanggan, but we can know God truly. Pwede nating makilala ang Diyos ng totoo dahil pinahayag niya ang kanyang sarili sa atin. At as we go on in our studies in the book of Psalms, at di natin iniisa-isa ang mga Psalms, merong isang namumukod-tangi na awit sa book of Psalms na binigyang pansin ang dalawang kaparaan ng pagpapahayag ng Diyos na ito in His general and special revelation. And to that psalm ay ating ibibigay ang ating atensyon ngayong gabi sa ating pag-aaral, and that's none other than Psalm 19. Psalm 19. So nais ko hong ayayahan ang bawat isa na tayo ho ay magsitayo at atin hong basahin
ang awit na ito, and I know meron tayong mga kanta sa ating mga fellowship na hango sa psalm na ito, in a particular portion of this psalm pertaining to the Word of God. Psalm 19, at babasahin po natin ang buong awit, at hayaan niyo hong pangunahan ko ang pagbasa at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Psalm 19 verse 1, ito po ang sabi ng Panginoon. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is as a bridegroom cometh out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Moreover, by them is thy servant warned. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, amin pong hinihingi ang iyong paggabay at pagtuturo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mamangha sa iyo. Patuloy na makilala ka. At salamat, O Diyos, sapagkat ipinahayag mo ang iyong sarili at narito ang iyong mga nilikha at narito sa amin ang iyong salita. At tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na tunay ngang ituon ang aming pansin, aming pagbulay-bulayan, aming tignan, aming pagmasdan, pag-aralan ng lahat ng ito. Na ito'y magdulot sa amin ng lalong malalim na pagkamangha at pagsamba sa iyo. At ganoon din, mas seryoso na buhay kabanalan bilang mga anak mo. O Panginoon, ingatan mo kami, tulungan mo kami ngayon. At sa aming pag-aaral, ikaw pong patuloy na maluwalhati. At dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marito po magsiupo ang bawat isa. At narito po ang ating pinaka-mensahe na gusto kong tumanim sa kaisipan natin. Meditation on God's revelation, both in nature and in His Word, will produce greater awe and deeper spiritual commitment in the believer. Ang pagbubulay-bulay sa pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan at ng Kanyang salita ay lilikha ng mas dakilang pagkamangha at mas malalim na espiritual na paglalaan ng sarili sa isang mananampalataya. So tayo ho ay tinatawag ni Haring David, and this is a Psalm of David. Ito ay awitin na kinumpos ni Haring David, at tayo ay tinatawag ng awit na ito na bigyang pansin ang revelasyon ng Panginoon, both in general and specific or special revelation. At itong
pagbibigay pansin at pagbubulay-bulay at pag-obserba sa paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili ay hindi uubra na mag-iwan sa isang tao, lalo na sa isang mananampalataya na walang epekto sa kanya. Kundi ito ay magkakaroon ng tunay na epekto sa isang tao na titingin dito at lalong makikilala ang Panginoon. Well, meron ho tayong 3 punto na gusto ko hong makita natin sa awit ho na ito. Una, declaration of general revelation or the declaration of general revelation. Number 2, the effects of special revelation. The effects of special revelation. And number 3, the response to God's revelation. The response to God's revelation. So, tingnan muna natin ang konting introduction. As we have said, itong awit na ito ay ang author nito ay walang iba kundi si Haring David. At wala tayong detalye sa title or maging sa loob ng awitin kung kailan niya isinulat ito. Sa pagbabasa ng mga commentaries, ang psalm na ito ay maaaring ikategorya as a praise psalm ng pagbibigay puri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-obserba at pagtingin sa kanyang revelasyon. And then also, it is also a prayer psalm. Ito ay awit na mayroong panalangin, a petition psalm na humihingi sa Panginoon, lalo na sa verses 12 to 14, na ito ay humihingi ng pag-iingat sa Diyos mula sa kasalanan. So tingnan natin, una-una, a declaration or the declaration of general revelation. Verses 1 to 6. Ang sabi ho ni Haring David ay ito, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. So narito ang deklarasyon, narito ang paghahayag, at narito tila baga si Haring David ay tumingin sa mga nilikha ng Panginoon, particularly nag-focus siya sa kalangitan, nag-focus siya sa mga nilikha ng Diyos na makikita natin sa itaas, sa langit, at ito ay nagdulot ng pagkamangha at sinabi ni Haring David that the heavens declare the glory of God. I can still remember nung ako'y unang nakahawak ng Android phone. Para bang nahando na kuminang yung aking mga mata na, wow, anong klaseng gadget ito. Grabe, ang tindi naman ng nakalikha nito. At in a sense, nahandoon ang pagkamangha ni Haring David. Tingnan natin ang kalangitan at ito ay nagdedeklara ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. The heavens pertains to what is immediately seen by our naked eye diyan sa kataasan. Kung ano yung nakikita natin, kasama ang hangin, kasama ang ulap, kasama ang mga ibon diyan sa himpapawid. And kasama ang buwan, ang araw at mga bituin. And then hindi lamang ho yun, ang sabi ni Haring David, and the firmament showeth His handiwork. At yung firmament, pag tingnan natin, it means the expanse, it means the space, and that is what's beyond the sky. Ang nasa higit pa, at alam natin na ang nilikha ng Panginoon ay hindi lang hanggang sa nasa taas, kundi there's beyond the sky, that's in the space. Lahat ng ito ay nagpapakita ng dakilang gawa ng ating Diyos. And here ay gumamit ng figure of speech si David as known as anthropomorphism. That is it, he is saying na tila baga ang langa, ang kalangitan at ang firmament ay may ginagawa. At ano yung ginagawa nila? They are declaring and showing. The word declare, and doon is as if it siya ay nagsusulat o nagsasalita, nag-a-announce, nagpapakita, nagre-report. And that also yung word na declare means to show or to speak. At yung word na showeth means to announce or to report. So it's always speaking the same thing na meron itong inihahayag at sa paghahayag nito meron itong ipinapakita.
At sabi nga ho ng isang commentary, kapag ang modern day scientist ay tumingin sa taas, maaari niyang makita niya ang ganda ng buwan at ng araw at ma-appreciate niya ang stars. And sad to say, lalo na sa panahon natin ngayon, yung iba ay, wow, ang galing ng Big Bang. Ang galing ng evolution para sa iba. Maaaring ang isang astrologer ay tumingin sa kalangitan at tingnan ang pagkakalinya ng mga planeta at ng mga bituin at ibase nila na doon na sasabihin na ito ang iyong tadhana. Ito ang mangyayari sa hinaharap. Depende sa linya ng mga bituin. Pero sa isang mananampalataya, sa isang anak ng Diyos, tayo ay tinatawag na tumingin sa kataasan, sa kalangitan, at mamangha sa ipinapakita nito. Maaring hindi ito makita ng mga sayantipiko, maaring iba ang tingin ng mga astrologers, pero ang mga mananampalataya ng Panginoon, kapag tinignan ang sanlilikha ng Diyos, ay dapat marinig at makita ang sinasaysay ng mga ito, walang iba kung hindi ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kahusayan ng paggawa ng kamay ng Panginoon. Sabi ho ni Alan Ross, the glory of God is a hard idea to grasp. Pag sinabing kaluwalhatian ng Diyos, ang hirap itong i-wrap ito sa ating kaisipan. Pero para matulungan ho tayo, the general idea ng glory is related to weight, timbang. At para mas maunawaan ho natin, makailan sa balita, ay may nahuling mga Chinese national at kung saan nahulihan sila ng napakadaming timbang ng shabu at marijuana o sa illegal drugs. At nung sinabi yung timbang, ito ay almost nagkakahalaga, almost 1 billion pesos. Not million, almost 1 billion pesos. Nakikita natin yung timbang ay merong ka-equivalent sa halaga. At that is the idea of glory. Ang timbang. At alam natin, walang literal na timbang ang Diyos because God is a spirit. Pero pinapakita dito, kinukulot nito yung, kumbaga sa ginto, kung meron kang 1 kilong ginto, matindi ang halaga noon. At ganun din ang ibig sabihin na kung saan yung bigat ng Diyos, the weightiness of God, relates to the idea of His value, of His worth, the glory of God. At pag tumingin daw tayo sa kalangitan, ay nagsusumigaw ito at naghahayag ito ng gaano kaluwalhati ang Panginoon. Isa sa mga most celebrated na personalidad nitong 21st century ay walang iba kundi si Steve Jobs. Alam ho natin kung bakit, sapagkat sa kanyang kaisipan, yung kanyang idea ng pagsamasamahin ng iba't ibang mga gadget, telepono, GPS, computer. Kung di ako nagkakamali, yun yung patuloy niyang sinasabi nung in-introduce ang iPhone, telepono, GPS, computer, telepono, GPS, computer. Sabi niya, hindi 3 gadget ang ibig ko sabihin, isa lang. And we have the introduction of the iPhone. At nagulantang ang mundo sa produktong ito at nahandoon ang grabing pagkahanga. At narito, merong labis at higit at walang hanggan na mas dakila na makikita natin ang kadakilaan ng ating Panginoon sa pagtanaw at pag-obserba at pagbubulay-bulay sa kanyang mga nilikha. Na kapag tayo ay tumingin at isang hamon sa atin bilang mga mananampalataya, I was talking, I believe kay Brother Daryl ako nakikipag-usap noon na isa sa mga dapat nating bantayan as we learn science is to lose the wonder of God's glory in creation. Kapag, okay, water cycle yan, ganyan yan,
init, nag-evaporate, nagkakaroon ng ano. And then, pag tingnan mo na ngayon ay, titignan mo na siya sa lente ng siyensya at hindi mo na na-appreciate yung kaluwalhatian, yung wisdom at kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na ito. So, nandito ang constant challenge sa mananampalataya. Lalo na sa modernong kapanahunan na atin pa rin tignan ng mga nilikha ng Diyos at atin hanggang sa ito ay magdulot sa atin ng pagkatuto at lalong mahayag sa atin ang kamanghaan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito, in one way, ay sinaysay din ni Pablo sa Romans chapter 1. Sabi niya sa Romans 1 verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. So we can understand some things about God by the things that He had made. And primarily, His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Nire-reveal sa nilikha ng Diyos ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kadakilaan ng Panginoon. Pero itong special revelation, itong general revelation na ito ng Panginoon, as Paul said, is enough. Una, ipakita na meron Diyos. Pangalawa, ipakita na ikaw ay walang lusot. Pero hindi sapat ang general revelation para ikaw ay maligtas. So narito ang kapahayagan ng Panginoon. It declares the glory of God. At ang sabi, the firmament showeth His handiwork. Again, this is an anthropomorphic expression, the activity of God's hand. At alam natin na ang Diyos ay walang literal na kamay, pero it shows God's activity at pinapakita dito yung kahusayan ng gawa ng kamay ng Panginoon. Nabanggit ko na ho sa inyo minsan, isa sa mga medyo nakahiligan ni Brother Paul ay mga relo. Hindi ako bumibili ng mga mamahaling relo, pero may mga pagkakataon na kahit nanonood ako ng pag-assemble ng relo at namamangha ako kung gaano kaingat, kung gaano kadaming daang-daang piraso ang isang masterpiece na relo at yung pinakagumagawa ay unti-unti under the microscope ay a magnifying glass, ito ina-assemble, napakahusay. The handiwork. At maraming namamangha. Mga kapatid, mga kaibigan, muli nating tanawin ang mga nilikha ng Diyos sa paligid at muli tayong mamangha sa husay, sa wisdom, sa kapangyarihan ng Diyos na lumalang ng lahat ng ito. By the way, those words declare and showeth are both in present tense. That means they are continually and unendingly declaring and showing. Tuloy-tuloy ang deklarasyon, tuloy-tuloy ang pagpapakita ng kahusayan ng Panginoon, tuloy-tuloy ang deklarasyon ng sanlilikha, ng kaluwalhatian ng Panginoon. Therefore, listen, yung napagmasdan at natutunan ng mga mananampalataya, maging ni Haring David nung mga unang panahon pa, ay available pa rin at pwede pa rin makita at pwede pa rin na mapagmasdan ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. So let's take courage. Yes, maaaring sinipilit ng mga hindi mananampalataya na ipakita na tila baga ang siyensya ay laban sa Biblia. No, actually, pag tumingin tayo sa history, karamihan ng mga unang scientifico ay mga Kristiyano at ang nagtutulak sa kanila para pag-aralan ng mga nilikha ay dahil ito ay nagre-reveal patungkol sa Panginoon. And sa verse number 2, ang sabi ho ni Haring David ay ito, day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Again, there's two words, day unto day, and then night unto night. And that is from morning to evening, and from evening to morning, meaning 24 oras.
Ito ang talagang nakatutok 24 oras. Walang tigil. 24 oras may sinasabi, 24 oras may pinapakita, may dinidisplay. And that is none other than of God's glory, of God's wonder, of God's greatness and wisdom. And remember, mga kapatid, gusto ko lang ipunto in a way to excite us. Itong sinabi ni Haring David nito is already after the fall. At alam natin, nung nahulog sa kasalanan ng tao, naapektuhan ng kasalanan at may sumpa ang Panginoon sa buong sanlilikha. Sabi nga ho ng isang mangangaral, yes, pag nakita mo ang napakagandang tanawin, remember na minsan na itong ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Oh, just try to imagine God's creation before sin. And then, just try to imagine, which is hindi kaya ng isip ng tao, ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. But even in this world na apektado na ng kasalanan, nagsusumigaw pa rin ng mga nilikha ng Panginoon at ito'y tuloy-tuloy 24 oras. Ikaw man ay tumingin at magmasid sa umaga, tumingin at magmasid sa tanghali o sa gabi o sa madaling araw, meron kang makikita na kaluwalhatian at hinihahayag ang kahusayan ng Panginoon. It is an unending declaration. Therefore, it should and which should induce unending marvel. Tuloy-tuloy na pagdedeklara, tuloy-tuloy na paghahayag. At nawa, ito'y dapat na magdulot sa atin ng tuloy-tuloy na pagkamangha. Alala ko ho, again, may kasabihan, familiarity breeds contempt. Na pag ikaw ay nakaakyat sa tugatog ng isang bundok at tumingin ka sa paligid, wow! Wow! Ang ganda! Pero subukan mo maglagay, itayo mo ang bahay mo sa tuktok ng bundok na yon. At 365 days in a year, yun ang nakikita mo. Pagkatapos sa 2 taon, ito na naman. Gusto ko naman pumunta sa ibang lugar, tumingin ng ibang bagay. O mga kapatid, pagdating sa nilikha ng Panginoon, it should induce an ending marvel. Sa kaluwalhatian at karunungan ng Diyos na isinisigaw tuloy-tuloy ng kanyang mga nilikha. Verse number 3. And by the way, let me just put a side comment. Kung sakali man na tayo baga ay tila, alam mo yun, parang, Brother Paul, parang mas excited ako sa gawa ng tao kaysa sa gawa ng Diyos. Ang problema nun ay wala sa gawa ng Diyos, kundi nasa atin. Hingin natin sa Panginoon na tunay nga, buksan niya ang ating mga mata upang, naalala niyo sa Psalm 119, open thou my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. At isa rin maaaring magandang prayer natin, Lord, open my eyes upang makita ko, upang marinig ko ang mga isinisigaw at pinahayag ng iyong mga nilikha. At ang lundo nito ay magpagpupuri at pagsamba sa Kanya. Verse 3, Psalm 19. There's no speech, no language, where their voice is not heard. Itong 24 oras na tuloy-tuloy na nagsasaysay ng kaluwalhatian at kagalingan at katindihan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga likha ay walang lengguwahe na hindi ito naririnig. Ibig sabihin, walang tao na hindi maaaring makaunawa nito. Ito ay maaaring marinig. Ito ay maaaring mapagmasdan ng lahat ng tao saan man sa mundo. Where their voice is not heard. But God has created, what the created order of God show and declare about God is not limited to a specific or certain geographical location
nor language. Yung dinideklara ng mga nilikha ng Panginoon ay hindi limitado sa kung nasaan ka. Nasaan ka man, ikaw man ay nasa pinakamodernong syudad o nasa pinakaliblib na kagubatan, maririnig ang deklarasyon ng kaluwalhatian ng Panginoon ng kanyang mga nilikha. So again, naroon ang pag-asa at nahandoon ng ating katotohanan na pwede nating tignan ang mga bagay na ito at ating marinig at ating mapagmasdan at makaunawa tayo ng mas malalim pa patungkol sa Panginoon na ating sinasamba. Verse 4. Their line is gone out through all the earth. Yung iba ay nahihirapan unawain. Ano itong their line? Una, sino muna yung there? Well, I submit na yung there ay yung doon sa verse number 2, walang iba kung hindi ang mga nilikha ng Panginoon. Actually, doon sa verse 1, yung firmament and yung heaven that is pertaining to all of God's creation, and yung line, para mas maunawaan natin, para mas madali, seemingly it is a line of the song or sentence sa isang speech. At ito daw linya nila, that is ito yung script nila, that is ito yung pinahahayag nila. Ang sabi ng salita ng Panginoon is gone throughout all the earth. As we have said, hindi ito limitado sa isang geographical location lamang, kundi sa buong mundo, sa lahat ng dako ay naroroon. And then, ito ay in-emphasize pa sa susunod na sinabi ni Haring David, and their words to the end of the world. Again, there is the creation. At alam natin, hindi literal na nagsasalita. Huwag mong tutukan ng stethoscope ang bato, wala kang maririnig. Pero ito pa rin, kahit wala kang literal na tunog na naririnig, ito yung nagsusumigaw patungkol sa kaluwalhatian at sa wisdom ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, namamangha pa rin ako. Tuwing pagbibigyan ko ng kaisipan, namamangha pa rin ako sa simpleng tubig. Tubig. H2O. Kung nagkaka 2 hydrogen and 1 oxygen, tama ba? Pamatay ng sunog, pamatay apoy, pero pag pinaghiwalay mo, hydrogen ay sumasabog, ang oxygen ay nagliliyab, pero sa tamang timpla, pamatay ng apoy. Paano yun? Sabi nga nila, so kung paghaluin ng gasolina at gas at isaboy mo sa lalong sasabog. Pero again, in the wisdom of God, araw-araw lang natin pinapaligo at iniinom mo. Wow! At hindi ito limitado sa anumang lingwahe, sa anumang dako. At so, in all creation, nag-focus si Haring David sa kalangitan. At sa buong kalangitan, ngayon naman, mag-focus si Haring David sa isang nilikha ng Diyos na nakikita natin madalas sa kalangitan. Isa sa pinakadakilang figure na nilikha ng Diyos na makikita sa kalangitan. At walang iba ito kung hindi ang tinatawag na Haring Araw. Ang sabi niya sa verse number 4, in them hath He set a tabernacle for the sun. That is in them, that is in God's creation, pertaining particularly sa mga nasa kalangitan, ang Diyos daw ay naglagay ng tabernacle. Literally, it means a tent, a dwelling place. Particularly dito tumatahan, at dito nagpapahinga, at dito natutulog ang tao sa loob ng tent. At pinapatungkulan, ang particular na pinapatungkulan ito, ay walang iba kung hindi ang pagtulog ng araw. And that is sa gabi, natutulog ang araw. At ito yung pinipintang larawan ni Haring David. Na kung saan ang Diyos ay naglaan ng panahon na kung saan ang araw ay magpapahinga. Ang araw ay matutulog. Ang araw ay magkukubli. So yun ay dinisenyo ng Diyos. In them hath He, God, set. Ito'y tinakda ng Diyos, ito'y nilagay ng Panginoon
At ang sabi niya sa verse number, sa susunod, oh by the way, ang mga pagano at napakadami, ang mga Egyptiano, may tinatawag na the sun god, ako din kami, Ra. Ang mga Babylonians, nakalimutan ko yung pangatawag nila sa sun god nila. Nevertheless, ang daming mga pagano na sumasamba sa araw bilang Diyos. At kinuha ni Haring David itong araw na ito na sinasamba ng maraming mga pagano. Alam nyo, itong araw na ito, nagsusumigaw ito at nagtuturo ito sa dapat sambahin. Hindi ang araw ang dapat sambahin, kung hindi ang lumikha sa Kanya. At ang sabi ni Haring David sa verse number 5, itong araw na ito ay papasok sa kanyang tent, matutulog sa takip silim. And then sa verse number 5, which is as a bridegroom cometh out of his chamber. Ang larawan nito ay ang isang lalaki na ikakasal na at naghanda at nahandun lahat ng palamuti at siya'y lalabas sa kanyang tarangkahan at magharbo. Again, nakikita natin yung larawan na pag sumikat ang araw, ay ito ay ginintuan, at ito ay maliwanag, at ito ay punong-puno ng enerhiya at ng init. At nagbibigay ng enerhiya at nagbibigay ng init. Kapag ang bridegroom ay lumabas na sa kanyang tarangkahan para sunduin yung kanyang bride, ang mga tao sa paligid ay nagbubunyi. Ang sabi ni Haring David ay ito, and rejoiceth as a strong man to run a race. Ginumpara niya sa isang bridegroom at kinumpara niya sa isang marathon runner na naghahanda at tatakbo at siya ay nahandoon ng lakas, nahandoon ng enerhiya. At sa pagsikat ng araw, ito'y nagbibigay sa kanyang majesty ng araw, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang taglay na init at lakas, nahando ng epekto niya sa lahat ng may buhay. Nagkakaisa ang mga sayantipiko na kung walang araw, halos imposible ang buhay. Again, sa lupang ibabaw na ito. So ito'y nagbibigay enerhiya, nagpapatubo ng mga halaman. So again, binibigyang pansin itong napakatindi, napakalakas, napakaganda. At kumbaga, isa sa mga, as we have said, the main figure sa kalangitan. Kapag umaga lumabas ka, hindi, pag tumingin ka sa taas, halos hindi maaaring malagpasan ng araw. At ito ay tumuturo pa rin sa Diyos na may likha sa Kanya. Sa verse 6, ang sabi ni Haring David, His going forth is from the end of the heaven, and His circuit unto the ends of it. It just shows na meron siyang tatakbuhin. Isikat siya at pupunta siya sa lugar na kung saan siya lulubog. Again, it's talking about our perspective. Alam natin na hindi literal na lulubog ang araw, pero as we see it visually, iangat siya at lulubog siya. Excuse me. And there is nothing hid from the heat thereof. Again, pertaining sa pamumuhay dito sa lupang ibabaw, sa sikat ng araw ay walang natatago mula sa init nito. Ang tindi ng epekto. Ang tindi ng kapangyarihan ng araw. At ito ay isa sa mga nilikha ng Diyos na nagsusumigaw, okay, kung ganito katindi, kung ganito kamangha-mangha, kung ganito kagrabe ang epekto at impluwensya ng araw sa lahat sa atin. Alala ko nung aming anak na si Timmy ay pinanganak, dahil siya'y G6PD ay nahandoon ng kanyang kakaibang kulay nung siya'y pinanganak. At ang sabi sa amin, paarawan niyo tuwing umaga. Paarawan niyo tuwing umaga. Pinaarawan niyo tuwing umaga. Pogi naman. Pero itong araw na ito na napakalaking benefit na meron tayo. At lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay malaking ang benefit mula sa araw na ito. Ito'y tumuturo at nagsusumigaw at walang tigil na nagdedeklara
ng kaluwalhatian at tindi ng karunungan at kahusayan ng Diyos na ito. So, isang hamon sa atin ay tumingin, mag-obserba, magmasid at magbulay-bulay sa kahiwagaan at kadakilaan ng Diyos na gumawa sa napakaraming bagay na ating napagmamasdan sa Kanyang sannilikha. At ito ay dapat magdulot sa atin ng mas malalim na pagkamangha at pagsamba sa ating Panginoon. The heavens declare the glory of God. Ito'y magtulak sa atin sa pagsamba sa Kanya. Nalibang ho tayo sa first point. Sorry po. Number 2, the effects of special revelation. The effects of special revelation. So nagsimula si Haring David sa general revelation. Look up. And then binigyan niya pa ng punto, look at the sun. Pero sa kabila ng tindi na nagsusumigaw ang general revelation ng Panginoon, ngayon ay ifo-focus ni Haring David ang kanyang paningin, ang kanyang mata, at sasaysayin niya ang isa pa sa kaparaanan ng revelasyon ng Panginoon na may mas matinding epekto. Ang araw na kanyang sinabi ay may epekto sa mga halaman, may epekto sa mga tao, may epekto sa mundo, pero ang susunod ng sasaysayin ay may epekto sa kaluluwa. Walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. At sinimulan niya ito sa verse number 7. So verses 7 to 11 is the specific or the special revelation of God. At nandito ang epekto. Sa verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So again, merong sudden shift. Biglang ibinaling, tila baga isang camera na nakatutok sa taas at biglang ibinaling at binigyang focus ang salita ng Diyos. At tinatawag ang atensyon natin na tayo ay mas mamangha at magkaroon ng mas lalong atensyon sa salita ng Diyos na revelasyon ng Panginoon sa atin. Kung tayo namamangha sa revelasyon ng nilikha ng Diyos, ating bigyang lalong pansin at lalong pagkamangha ang espesyal na revelasyon ng Panginoon sa kanyang salita. Dito gumamit si Haring David ng 6 na mga salita na lahat ay tumutukoy sa nakasulat na salita ng Diyos, tumutukoy sa scriptures, law, testimony, statutes, commandments, fear, and judgment or judgments. And all of this is pertaining to the Word of God. So number 1, ang sabi ni Haring David, verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang kautusan o ang batas ng Panginoon ay perpekto at nagpapanumbalik ng kaluluwa. The word law can refer to an individual command or teaching. Yung word na law ay maaaring pumapatungkol sa isang partikular na utos ng Diyos or pwede itong pumapatungkol sa binigay na kautusan ng Panginoon kay Moses sa Mount Sinai, the Decalogue, the Ten Commandments. Or, it can also pertain sa kabuuan ng salita ng Panginoon. So, wherever nating ilapat itong salitang law na ito, ang sabi, it is perfect. God's law, every individual command, God's law, the Decalogue, God's law, all of God's word is perfect. Tandaan ho natin, ang ibig sabihin ng perfect ay perfect. It's perfect, it's flawless, there's no defect, no error. Walang mali, walang palya, walang kahit anumang imperfections. At nire-reflect nito
kung paano yung nilikha ng Diyos ay nagre-reflect ng kapangyarihan at wisdom ng Panginoon. Itong kautusan ng Panginoon, itong batas ng Panginoon, itong perpektong batas ng Panginoon, itong perpektong salita ng Diyos ay nagre-reflect sa karakter ng Diyos. Oo, ito'y perpekto. Bakit? Dahil ang Diyos na pinanggalingan nito ay perpekto. At ang perpektong salita ng Diyos ay may epekto sa tao. Anong epekto? It's converting the soul. The word convert, actually pag tinignan nyo sa Hebrew, means to return or to restore. Si Timmy ay sinusuruan namin magligpit. Maglalaro siya, meron siyang isang timba ng punong-puno ng kanyang laruan. At pag magsisimula siya maglaro, itutumba niyo yun at lahat ng laruan na yun ay kakalat. And Timmy, it's time to convert. Time to restore. Clean up. Ipanumbalik. Pag-aayos, pagpapanumbalik. And that word soul ay hindi particularly yung kaluluwa, kung hindi ito'y tumutukoy sa buhay. It restores the life. Nag-aayos, nagre-restore ng buhay ng tao. Ang batas ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon, anuman ang spiritual na kalagayan ng tao, gaano mang kawasak ang buhay ng isang tao, ito ay may kapangyarihan na magpanumbalik at mag-ayos ng buhay. It restores. Again, dito pa lang sa puntong ito, makikita natin how far, gaano kalayo, yes, nahandoon ang revelasyon ng general revelation sa kinilikha ng Diyos. Pero walang restoring effect ang general revelation. Nandito ang salita ng Diyos, it restores the soul. So let me encourage each and every one of us na kung saan lahat tayo ay may mga bagay na kailangang iayos, ilagay sa tamang kalalagyan sa ating buhay. Let's go to the law of God, which is perfect and restores the soul. Next, it's the testimony of the Lord, making wise the simple. Sabi ng isang commentary, that word testimony can pertain to God's laws, God's commandments, or to the record of God's actions. Patotoo. Ito ay maaaring pumatungkol sa kanyang mga kautusan or sa kanyang mga ginawa. At again, ito ay masusumpungan sa kanyang salita na ibinigay sa atin. At ang sabi ng salita ng Panginoon, the testimony of the Lord, that recorded testimony of God, makes wise the simple. Ang sabi muna, bago ho yun, the testimony of the Lord is sure. Kadalasan ho, pag ako ho ay may kailangang bilhin online, titignan ko yung mga review, at pag talagang alanganin, may magkakataon na magme-message ako dun sa nagtitinda. At tanongin ko, sure po ba to? Sigurado ho ba to? Reliable ho ba ito? Urig ho ba ito? Hindi ba ito peke? At ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Haring David, ang salita ng Diyos, it is sure, it is trustworthy, it is reliable. It will not fail. It is sure. At ang epekto nito, it makes the wise, it makes the simple wise. That word simple, hindi yung simple lang, no? Kundi that word simple pertains sa isang taong ignorante, sa isang taong naive, that is walang alam. At madalas sa Biblia, ito'y pumapatungkol sa mga kabataan. At yun ang mahirap sa kabataan, puno ng enerhiya pero kulang sa kulang sa kaalaman. Sabi nga, been there, done that. Pero ang salita ng Diyos, ang kabataan o sino mang tao na kulang sa kaalaman, ang salita ng Diyos ay sapat para magbigay ng karunungan upang ang buhay ng taong ito sa kanyang mga ginagawa ay magdudulot ng kapurihan sa Panginoon. So the word or the testimony of the Lord is sure. Sigurado ito.
At kung paglalaanan ng pansin, gagawing malaking bahagi ng buhay ng isang tao, it is sure it will make wise the simple. It will make you a wiser father. It will make you a wiser mother. It will make you a wiser grandparent. It will make you a wiser Christian. It is sure. Then verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. At minsan may kahirapang i-define itong word na statutes. Ang mga panuntunan, merong mga commentaries, ang sabi na it pertains to God's appointments, ang mga in-appoint ng Panginoon, mga panuntunan ng Panginoon, at ang sabi ng salita ng Panginoon, it is right. Ito ay tama, ito ay wasto, ito ay patas. Right meaning righteous. Walang kasalanan, walang mali. At ang epekto nito, it rejoices the heart. Very much contradictory sa pananaw ng sanlibutan na tila baga ang kagalakan ay makukuha sa kasalanan at kabaluktutan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, it is right, it is righteous, and it rejoices the heart. Na ang tunay na kagalakan ay manggagaling sa tunay na katuwiran at ito'y nakabase sa salita ng Panginoon. And then, verse 8, the commandments of the Lord, ang kautusan ng Panginoon, it is pure. Ito'y ginagamit kadalasan sa ginto na walang anumang dumi, walang anumang impurities, no pollution, no imperfection. At ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kautusan ng Diyos, ito'y puro, ito'y walang anumang halo na anumang dumi, at ang epekto nito, it enlightens the eyes. Nagbibigay liwanag sa mata. Nagpapalinaw ng paningin. Hindi EO, Executive Optical, ang salita ng Panginoon. Nagpapaliwanag ng paningin, that is, nagbibigay ng spiritual understanding, nagbibigay ng discernment. Sa madilim na sanlibutan, sa madilim na pamumuhay, magbibigay liwanag. Hindi ba sinabi ng salita ng Diyos, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path? Upang sa iyong paghakbang ay hindi ka malublob sa putik, sa iyong paglakad ay hindi ka mahulog sa hukay, it enlightens the eyes. Oh, how much do we need God's Word? Tayo namumuhay sa isang madilim na sanlibutan. May pagkakataon ho na ako ho'y nag-drive noon at napakahirap sapagkat umuulan ng napakalakas. At nagdadrive sa mahabang highway at biglang umuulan napakalakas, biglang kumidlat. Namatay lahat ng ilaw dun sa highway. So napakalakas ng ulan. At namatay lahat ng ilaw dun sa kalsada. Ang hirap mag-drive. Imagine niyo kung namatay pa yung ilaw ng sasakyan. Hindi lang basta mahirap, delikado. At napakarami hong mga tao hiwalay sa salita ng Diyos ay namumuhay ng delikado. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Let's go to verse 9. The fear of the Lord is clean. Now, again, I agree with some of the commentators that para umayon sa konteksto at umayon doon sa flow ng thought ni Haring David, higit sa malamang ginagamit niya itong word na fear, again, as pertaining to God's special revelation sa kanyang salita. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang kanyang salita is clean. Ito ay malinis. Excuse me. Walang anumang dumi.
Again, nahahawig dun sa pure. And therefore, it is enduring forever. And then lastly, the judgments of the Lord are true and righteous all together. No falsehood, walang anumang daya, walang anuman na pamimiki. It is true and it is righteous all together. Ay pagkakataon ho, isa sa paraan ng mga nandaraya na nagbabayad ay yung peking pera iipit sa mga tunay na pera. At habang nagmamadali ka sa pagbibilang, higit sa manamang hindi mo mapapansin. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon, ang special revelation ng Panginoon is clean and it is righteous all together. Sa kabuuan nito, ito ay matuwid. Na maaaring merong magsabi, Brother Paul, bakit meron akong alam na tila baga siya ang nagko-quote din siya ng Biblia, pero ang buhay niya ay palya. Again, walang mali sa Biblia. Ang pwede magkamali ay yung interpretasyon ng tao at kung paano niya ina-apply ang Biblia. Pero hindi ibig sabihin may mali sa salita ng Panginoon. It is righteous all together. And then verses 10 and 11, pinakita nito yung prophet, yung napakalaking pakinabang sa salita ng Panginoon. Kinumpara niya at higit pa sa verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Higit pa kaysa sa ginto, higit pang mas matamis kaysa sa pulot. Isipin mo ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, isipin mo ang pinakamasarap na bagay sa mundong ito, at higit pa noon ang halaga ng salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 11, moreover, higit pa dito, ang daming higit, higit pa dito, moreover by them, is thy servant warned. Ang iyong alipin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita ay nabibigyan ng babala, nabibigyan ng caution, nabibigyan ng paalala na mag-ingat. And in keeping of them, there is great reward. Ang pag-iingat, ang pagsunod, ang pagpapailalim sa salita ng Panginoon ay merong dakilang pakinabang. May dakilang ganti. And lastly, dito tayo matatapos sa verse number 12 to 14. What is the response to God's revelation? Okay? Iyan mo ang sannilikha na mga haka sa kapangyarihan, sa wisdom ng Panginoon. Tignan mo ang salita ng Diyos, mas nakilala mo ang Panginoon sa kaperpektuhan ng salita ng Panginoon. Ito ay nagbigay sa iyo ng wisdom, ito ay nagbigay sa iyo ng warning. Ito ay nagpanumbalik ng iyong buhay, nag-ayos sa iyo, nagbigay sa iyo ng discernment, nagbigay sa iyo ng liwanag. Anong tugon? Verse 12, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. At similarly, para bang, sabi nga sa ilang komentar, para may biglang weird shift dito si Haring David. Para mas maunawaan natin, nagbigay ako ng larawan. Naalala niyo yung patalastas ng detergent sa TV? Na nilibahan yung damit at ito'y malinis na. Biglang naitabi sa isa pang damit na nilabahan sa toot. Akala mo malinis na, no? Maililinis pa pala. At narito si Haring David, tingnan niya ang nilikha ng Panginoon at mas nakilala niya ang Diyos. At tingnan niya ang salita ng Diyos at mas nakilala niya ulit ang Panginoon. At anong nakita niya? Ang dumi ko. Sa harapan ng Diyos na dakila, ng Diyos na banal, at sa salamin ng salita ng Diyos,
ang dumi ko. At ang sabi ni Haring David, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Apart from God's revelation, how will you understand your errors? At nahandoon yung pakikiusap, cleanse thou me from secret faults. Linisin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ako, Panginoon. Oo, maaaring sa mata ng mga tao mukhang matuwid. Oo, mula sa mata ng mga tao mukhang okay, mukhang walang mali. Pero kilala ni David ang kanyang sarili. Hindi okay. Merong mali. May mga nakatago. O linisin mo ako. He asks for cleansing from God. And let me insert here ang pag-asa na meron tayo bilang mga Kristiyano. Hindi tayo ang maglilinis sa ating sarili. Merong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, na siyang tanging pag-asa na meron tayo para magkaroon ng tunay na kaligtasan. At ito ang pinapakilala ng salita ng Diyos, na tagapaglinis at tagapagligtas ng mga makasalanan. And then verse 13, ang sabi ni Haring David, keep back thy servant also from presumptuous sins. Ingatan mo, ilayo mo, alisin mo ang iyong alipin mula sa kasalanan na presumptuous, that is, sa isang kasalanan na, ano ba tamang salita? Arroganting pagkakasala laban sa Diyos. Mayabang na pagkakasala laban sa Panginoon. Hinihiling niya ang pag-iingat ng Diyos. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Kinikilala dito ni Haring David ang katotohanan na ang Diyos ay ang Diyos na nag-iingat. Na hindi sa sarili lamang natin. At again, hindi ito bagong theology, hindi ito kakaiba. Hindi ba sinabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 6, verse 13, bahagi ng panalangin na kanyang tinuro sa atin. At ang sabi, and lead us not to temptation. Nahandoon ng pagkamuhi, nahandoon ng na-expose na ayaw niya ng kasalanan at kailangan niya ng tulong ng Diyos. And then sa verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Lord, sa revelasyon mo nakilala kita, sa iyong salita mas nakilala kita, at lalong lang akong karapat dapat mag-ingat mula sa kasalanan. Ilayo mo ako sa kasalanan, linisin mo ako, at ingatan mo ako, at ilayo mo ako sa pagkakasala laban sa iyo. At nawa ang mga salita ng aking bibig at ang aking mga kaisipan, yung aking meditation, yung mga bagay na umiikot at nahandoon sa aking kaisipan ay maging katanggap-tanggap sa iyong paningin. O Lord, my strength and my Redeemer. So ano ang response sa revelasyon ng Panginoon? Nakikita mo na ikaw ay makasalanan. Makikita mo ng pag-asa mo ay nasa Diyos lang. Makikita mo ng Diyos ay kita ang lahat at wala kang maitatago sa Kanya. At itutulak ka nito palapit sa Diyos na iyong kalakasan at iyong manunubos. So again, yes, ipapakita ng revelasyon ng Diyos ang kadakilaan ng Panginoon. Pero itong revelasyon ng Panginoon ito, nagpapakita ng kanyang kadakilaan, ay nagpapakita rin at nagpapakilala rin ng Diyos na hindi lang basta dakila at mataas, kundi siya rin ay Diyos na mapagmahal at malapit at nagliligtas at naguhugas at nag-iingat sa kanyang mga mananampalataya. As we dig more, as we go closer sa revelasyon ng Panginoon, lalo na sa kanyang salita, lalo tayo magiging mas sensitibo
sa kasalanan. At yun ang marapat na tugon ng isang tao na lalong na-expose sa revelasyon ng Panginoon. Kaninang umaga ho, pagkatapos ng ating gawain, meron tayong isang kapatid sa Panginoon na lumapit sa akin at humihingi ng payo tungkol sa ilang mga bagay na kanya-kanyang struggle. At isa ho sa mga sinabi ko sa kanya, ito ang katotohanan. Habang tayo ay binabanal ng Panginoon, lalo tayo nagiging sensitibo sa kasalanan. Yes, paunti ng paunti ang kasalanan, pero mas lalo ka namang nagiging sensitibo sa kasalanan. At ganun din sa atin ng pag-aaral ngayon, as we know God more, as we know of His words more, lalo tayong magiging sensitibo sa kasalanan. Makikita natin ang ating kalagayan sa Panginoon at lalo tayong mag-desire ng kabanalan. So makita ho natin na hindi lang ito basta impormasyon. Hindi lang ito basta doktrina na may natutunan tayo, kundi meron tong epekto sa buhay natin at paghabol natin sa kabanalan bilang mga Kristiyano. So again, what's the final lesson? Lalo nating expose ang ating sarili sa revelasyon ng Panginoon. Pag tumingin tayo sa labas, atin hong i-appreciate at hanapin at luwalhatiin ang kadakilaan ng Diyos. At pag binuksan natin ang Biblia, lalo nating makilala ang Panginoon at hayaan natin ito'y magbago sa atin at kumilos sa atin. At ito ay lalong magbigay sa atin ng pagkamuhi sa kasalanan at seryosong paghabol sa kabanalan. Hindi lamang kaalaman, kung hindi pagbabago ng buhay sa isang tunay na mananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, kailangan namin ng lalo pang exposure sa iyong revelation, sa iyong mga nilikha, lalo nawa naming makita. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos. May mga pagkakataon na nakakasanayan na namin ng mga bagay na nakikita sa paligid. May mga pagkakataon na ang mga natututunan sa siyensya ay tila baga tumatakip na sa aming mga mata. Hindi namin makita ang iyong hiwaga, ang iyong kadakilaan. O buksan mo ang aming mga mata at mamangha kami sa grabing karunungan at kapangyarihan mo. At gayon din, O Diyos, buksan mo ang aming mga mata sa aming paglapit at pagbabasa at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong salita upang lalo ka naming makilala, upang lalo naming malaman ang iyong kalooban. O Diyos, alam namin, ay papakita nito ang aming pagiging makasalanan, ang aming kakulangan. Pero salamat, O Diyos, sapagkat pwede kaming lumapit at tumawag sa iyo para sa saklolo, tulong mula sa kasalanan at paglilinis mula dito. At wala kaming ibang tinitingnan pag-asa, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Siyang namatay at nagbayad at nagbihis sa amin ng perpektong katwiran. O Panginoon, tulungan mo kami sa buong linggong ito na aming kakaharapin, nandoon ang mga responsibilidad, nandoon ang mga kabisihan. Tulungan mo kami na huwag pabayaan, na maglaan ng panahon, lalo na sa salita mo na pinagkaloob sa amin. Ingatan mo kami, O Diyos, tuloy mo kaming ilayo sa tukso. Nawa, tunay nga, ang mga salita ng aming bibig, maging ang mga kaisipan namin at nasa namin, ay lahat maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay gusto yung lahat at awitin ho natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, my life is true, striving
priceless treasure, the light of His love, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the wind to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. Lord, how in Thy atonement in sweet price for me. I know other master, but shall be Thy good. My life I henceforth to Thee, O Christ, Lord. Nais kong encourage ang bawat isa na patuloy nating pagbulay-bulayan ang ating mga napag-aralan ngayong araw. Mula kayo ng umaga sa Book of 1 John at ngayong gabi sa Psalm 19. Nawa, patuloy tayong tulungan ng Panginoon na lalo pang lumalim sa pagkakilala sa Kanya. Ngayon mga kapatid, nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Saan man tayo naroroon at anuman ang ating ginagawa, patuloy nating gawin para sa kapurihan ng ating Panginoon. God bless po. We are dismissed.